Madalas na Ay. ilaliman pa ng mundo na huhukay. Milyon taon din bago magawa, di ba? Kung paghandaan sa hiyas o bato lang din, Mami Sue, hindi magpapahuli ang perlas. Oo. Parang Pilipinas lang yan. Oo, Wancho. Madalas na isinusuot yan, pero sa antike, higante raw sa laki ang matatagpuan dyan na perlas. Aba, laki nun ha. Yan ang kwentong inalam ni Dano Tingkungko. Kapag may suot daw nito, elegante at nakakayaman tingnan. Sa hugis at kulay pa lang, angat na angat ang natural nitong ganda. Kaya nga ang bansa natin, dito rin hinango ang palayaw. Ang perlas o pearl, isang gem na tinatangi. Lalo na dito sa antike dahil ang kanilang mga pearls, gahigante sa laki at ang halaga aabot daw ng daang milyong dolyar. Dito sa isang fish spa sa Antique, matatagpuan ang 4 daw sa pinakamalaking perlas sa buong mundo. Ang pinakamalaki at pinakamabigat aabot sa mahigit 30 kilo. Isa sa mga may-ari ng Giant Pearl ay ang negosyanteng si Jessie. Hindi ko akalain na mayroon pearl na ganun kalaki. Yung pagdating dito sa Tibyao, tinago ko lang sa bahay. Yun, sa loob ng 2 taon. May malalim daw na kwento ang perlas kung paano ito napasa kamay niya. May business ako sa Boracay. Nag-supply pa ako ng mga seafoods. May isang kaibigan ako doon na pangalan Rodel. Sabi niya, mayroon siya daw giant pearl na nakita. Tapos pinadala dito sa Boracay noong 2014. Nung una, hindi pa masiguro ni Jessie kung talaga bang perlas ito dahil sa kakaibang laki. Kaya minabuti niyang lumapit sa fisheries technologist na si Flord. I did some test. Yung una yung light test. Nilagay namin yung pearl sa ilalim ng ilaw. Then the light passed through. So isa 'yun sa mga indicator na it's made of calcium carbonate. Second indicator ng pag-check ko is may tinatawag na growth rings. Sabi ko, why don't we bring it to BFAR and eventually to Manila para i-confirm, to conduct more tests. Matapos sumailalim sa iba't ibang pagsusuri, nakumpirmang perlas nga ito. Para mapangalanan, pinarehistro ni na Jessie at Flord ang perlas sa National Museum of the Philippines bilang cultural property. Kailangang i-register siya para mabigyan kami ng title. Kasi gusto din namin na yung Tibyao, lumakas yung turismo dito sa amin. Naisipan namin na isa yung giant pearl na makahatak ng mga bisita. Mula sa isang higanting perlas, nasundan pa ito ng 3 pang naglalakihang mga perlas na ibinenta sa kanila. This pearl could possibly be almost $100 million and medyo nakakatakot na maraming magkaka-interest. Sa katumbas na presyo ng mga higanteng perlas, maaaring mababago ang buhay ni na Jessie at Flord, pero hindi pa raw tiyak ang magiging kapalaran ng mga higanteng perlas. Dapat alam mo na magkaibang uri raw ng perlas ang ginagawang mga alahas at ang perlas na laman ng mga giant clam o taklobo. The pearls that we see mostly sold in the market, guaranteed cultured pearls na siya. It's formed by man with human intervention. When you say pearls right now, it's something na you use for your jewelry. Meron siyang tinatawag na orient, that iridescence, that kind of give it that luminous glow. The ones that you're referring to, they don't have that. Yung Taclobo pearls na to, hindi siya nagkaroon ng human intervention. Nanganganib ng maubos sa mga giant clam o taklobo kaya protektado at ipinagbabawal ang pagkuha sa mga ito. Huwag na huwag magpapasilaw sa kinang at halaga ng higanting perlas. Let's not disturb them because they are protected species. Mayroon talaga ring specific body that rule on what can be sold or traded. Samantala, napagdesisyonan ni na Jessie at Flord na hindi raw muna nila ibebenta ang mga giant pearl na nasa kanilang pangangalaga. Kasalukuyan nakadisplay ang mga ito sa isang maliit na museo sa Antique. Pero aminado si Jessie, hindi pa rin daw nawawala sa isip niyang ibenta ang perlas sa tamang panahon at halaga. Para sa akin, blessed pa rin ako. Kasi pang una-una, dumating doon sa buhay ko itong swerte. Sa kadami-daming tao, sa akin pa napunta. These giant pearls actually represent the Philippines. It represents our culture, it represents our natural heritage. That's why importante ito na ma-protect, ma-preserve,
Talagang nakapanlalaki ng mata mga higanteng perlas na ito ng antike. Sa angkin nitong ganda at pambihirang sukat, tunay ngang ang ating bansa ang nag-iisang perlas ng silangan. Ako si Dano Tingkungko at yan ang kwentong dapat alam mo.